mo buksin ba sa ng Revelation chapter 3? Revelation chapter 3. At ang natutuwa ko na nakikita ko na nag-aaral kayo sa inyong Sunday school. Revelation chapter 3. Ating basahin po, verse number 14 hanggang number 17. Revelation chapter 3. Verses number 14 hanggang 17. At nakita po ninyo ay magkaroon tayo po ng palitang pagbasa, no? Revelation 3, verse number 14 to number 17. Ano? Ito, meron ko sa ulo. Hindi yung pala is. Alright, ready na po kayo? Amen. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Now, pasin niyo po, itong church ng Laodicea, according to verse number 17, no? Na alam nila sa kanilang sarili that they are rich. Okay? At ano pa? And increase with what? Goods. Hindi sila mahirap. Okay? At sila rin ang nagsabi, ayon sa kanila, that they have need of what? Alos, wala na silang kailangan. Hindi ba? Na sa mata ng daigdig, itong church na ito ay maramiya. Mayaman sila. No? Pero ang Diyos ang nagsabi that they are what? Wretched and then what? Miserable. Okay? Okay? Sa mata ng tao, they are rich, pero sa mata ng Diyos, they are what? They are poor. Nakakadiin po? Amen? Amen? Ang tingin nila sa kanilang sarili, again, ulitin ko sila rich, and wala silang kailangan. Pero sabi ng Diyos, no, you are blind. Nakatayin po? Nakatayin po? You are blind. Bulag kayo. Maliwanag. Na hindi nila nakikita yung dapat nilang makita. Amen? Sila yung maramiya, mamahalin ng gamit. Magaganda ang kanilang suot na damit. Maaaring ang kanilang mga suot na damit ay branded. But in the sight of God, they are what? Doon yung dulo. Naked. Nakatayin po? Ibig ko makita niyo rito na ang Diyos talaga ay, ulitin ko lang, iba siyang tumingin. Iba siyang tumingin. Iba siyang tumingin, hindi tulad natin. Pagtingin yan. Ang Diyos hindi. Alright? Ang Diyos hindi. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Kasi, paano yung nangyari sa panahon ng pagpilit ng Diyos ng papalit kay Haring Saul? Sabi ng Diyos kay Prophet Samuel, hindi yan. Hindi yan. Okay? Sapagat akong Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na niyo, kundi sa puso. Amen? Amen? Kaya ninyo, ano ang pagtingin ng Diyos sa Diyos na ito? They are miserable. They are miserable. Alright? Ngayong umaga ay ibig kong i-introduce sa inyo
itong 5 taong ito na tinatawag sa Biblia na miserable, na miserable. Alright? At ang ilan dito, essentially, ay maaaring ligtas at sa langit pupunta. No? At, again, pero ang tawag pa rin ng Diyos sa kanila ay miserable. Now, walang duda na maaaring ang ilan dito ay mga nakikita mo every Sunday and Wednesday. No? Okay? At again, sa kabila ng lahat, maaaring sila yung meron church, meron Bible, no? But the Bible shows, no, that they are, again, miserable. Miserable sila. At ang Biblia, ngayong umaga, ay ipapakita niya sa atin why they were miserable. At makikita natin dito ang kasagutan, no, sa kanilang sitwasyon. Ito po'y 5 tao. At yun ang aking tatag yung umaga. 5 miserable people in churches today. Alright? Nasa alinmang mga church ng Lord, itong mga tao ito, makikita mo sila. Ano siya? Alin siya rin? Na manalangin kay Panginoon, ako po'y patubayan sa mensahe mo na aking ihahatid sa gitna ng iyong church. I pray, my Lord, na muli ka mong magbigay ng unawa, muli ka mong magbigay ng teachable spirit, muli ka mong magbigay ng pusong laman, malambot, tumatanggap ng iyong salita. At ako gamitin mo lamang at ako lubos, nagkapasalamat sa iyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. 5 miserable people in churches today. Alright? Now, tinignan ko yung salitang miserable na ang banggit natin ay miserable. Di ba ba? It refers to being extremely unhappy. Ano pa? Wretched or worthless. Ano? Ito po'y tumutukoy sa tao na worthy of pity. Na kung tatalagulugin mo, mahaba sa English, pero kung tatalagulugin mo, simpleng-simple, kahabag-habag or kaawa-awa. Ano yun din? Ibig sabihin, no? May mga tao sa church or church, masasabi natin na sagana sa lahat na sa kanilang paningin ay wala na silang kailangan. Na sa mata ng tao, hinahangaan sila at bakit iniimbita. Pero sa mata ng Diyos, dahil what? Sa Tagalog, kaawa-awa. Tama niyo pa ako? Amen? Sa mata ng Lord, kahabag-habag sila. Alright? Amen? Amen? At ano pa? Kahiya-hiya. Alright? Now, sino itong mga tao ito? Okay, sino sila? No, okay, minsan, ang intention natin ngayong umaga ay matuto tayo sa kanila. Di ba namin siya? Matuto sa kanila. Okay? At matutuhan natin, ano ba ang talagang kailangan o nararapat? Are you listening? And secondly, ibig kong ihanda kayo para sa ating Lord's Supper tonight. Okay? Number 1, sino itong mga tao ito na miserable sa paningin ng Panginoon? Number 1, those who are unsure of His salvation. Follow me? Sino ang tao sa gitna ng church ng Panginoon na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin tiyak kung siya sa langit mapupunta, ay miserable sa paningin ng Diyos. Alright? Kaawa-awa siya. Kahabag-habag siya. Ang hingin niya sa akin? Ano na siya? Yes, he is miserable
His life. Di ba niyo siya? Ano ba? Mismo siya nagtataka sa kanyang sarili. Maaaring sinasabihan, ako naman nag-pray ng pagtanggap. Pero sa loob ng maraming taon, siya nakakalam eh. Hindi naman tayo eh. Hindi naman nakikita araw-araw eh. Di ba rin siya? May mga lugar na hindi kita pwede sundan. Pero ang Diyos lamang ang Diyos nakakita kung sino talaga ang pagkatao mo. Ang sabi si Christian, bagamat si Christian na nasabi, na-baptize, pero sa loob ng maraming taon, there is no what? Yes. Walang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Kung may pagbabago man, pinipilit lamang niya ang kanyang sarili. Nakikinig siya? Listen to siya, ang tunay na changes, Diyos ang gumagawa, hindi ako. Hindi kita kayang baguhin. Maging ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ano yung saying? Ang transformation ay gawa ng Diyos sa tao. In 2 Corinthians, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay. Kaya nga, marami sa church ng Panginoon, no? They need to evaluate their salvation. Amen? Nahalimutin mo? They need to evaluate their salvation. Mag-share ng kanyang sarili. Okay? Kung baka ang nangyari, they just pray the sinner's prayer, pero wala yung faith sa kanyang pagtanggap kay Kristo. Inuulit ko sa inyo. Okay? Yung panalangin ng pagtanggap, hindi nakapag-iligtas. Walang sinabi sa Biblia, manalangin ka para maligtas ka. No! Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. He that believeth on the Son hath everlasting life. Ang sumasampalataya sa anak, hindi sinabing yung nagpe-pray. Are you with me? In John 1, but as many as receive Him, siya yung tinanggap. Today, there is power to become the sons of God, even to them that believe on His name, yung pangalan ni Jesus. Amen, Christian? Marami sa churches na gano'n. Minsan para lamang masettle ang lahat, para mapayapa siya. Kasi di ba sabi na nila, miserable refers to being extremely unhappy, di ba? Amen? Yung kanyang saya, pilitin. Amen? Amen? Minsan siguro para maging masaya, mag-i-involve sa ministry. Pero hinihila lagi yung sarili niya. Pilit na pilit. Pag nahirapan, umaalis. Nakikinig ba ka sa akin? Namimili ng tatay, hindi ka na sa ministry. Hindi naman talaga yung sa tao eh. Sa Diyos tayo bilin ko din. Amen? Kaya gusto kong makita na yung mga member ng board, masaya kayo sa ginagawa ninyo. Gusto makita yung mga sunil, masaya kayo sa ginagawa ninyo. Amen? At yung kasayahan niyo ay produkto ng Espiritu Santo, hindi ikaw ang gumawa. Amen? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa church ng Panginoon? Masaya ka ba sa pagtuturo ng mga bata? Masaya ka ba sa sarili mo, sa mga Bible study mo? Alright. Aware ka ba na kasama mong gumagawa ang Panginoon? Okay. Kaya, sigurado ka na ba talagang sa langit ka pupunta pag ikaw ay namatay? Listen, those who are unsure of His salvation ay miserable tao.
Number one, because there is no what? No change in his life. Samantala nga sabi ng Biblia, ang sino ng nakay Kristo ay bago ng nilalang. Amen? Amen? Yung dating siya, nawala na yun. Ngayon, lahat bago na. Bakit na bago? Ano na yan? Sabagat siya nakay Kristo na. Arinig? Amen? In Christ. Si Kristo ay nasa kanya at siya nakay Kristo. Dahil ang bago ng lahat. Alright? Is it? Ano pa? Bakit siya miserable? No? Okay? Yes, bakit? Because those who, bakit siya unsure, dito, there is no change. Pangalawa, miserable because there is no supernatural love for the people of God. Alright? There's no, anong sabi ko, super? Vision? Ito na ba? Alam nyo yung pag-ibig ko sa inyo? Supernatural yun. Kasi hindi ko kayo kilala eh. Pero inibig ko kayo. Nagpe-pray ako para sa inyo. Nagkahangad ako naman kahit magulang mo, hindi hinagad ako, kasi hinagad ko sa iyo. Supernatural yun. Amen? Iniisip kita. Kahit hindi mo ako iniisip. Parang yung supernatural yun. Okay? Natutuwa ako pag nagtatagumpay ka. Hanggat ko, yumaman ka. Totoo yan, pre. Totoo yan. So pag ko yumaman ka, di mo kakalimutan. Pag pinalimutan mo, sa bahay ng tao ka. Pinag-pray ka, pinabayaan mo ako. Di ba alam yes ka? Supernatural yun. Hindi na ako may gantong damdamin. Kung save ka, may ganyang damdamin ka sa akin, sa kanila. Kasi, pero kung wala kang pag-ibig sa kapwa mo, sa mga Kristiyano to, pag-usuri ka, bakit ganon? Bakit ganon? Okay? Kahit nawawala ka sa Diyos na matagal, hindi mo namimisit ka. At mas masaya ka sa labas, dito hindi ka masaya. Isimasimangon ka, pag doon ay kita tonsil mo, pag makatawa ka. May ganun ka rin, di ba? Tuwang-tuwa. Nagpupuyat sa walang kakwenta-kwenta. Nagpupuyat ka, pag dito, antok na antok. Nakapagtataka ka. You see? You are miserable. You are miserable. You are wretched. You are worthless. The word wretched means worthless. No value. Naliwanag ba? Sa mata ng tao, kinikilala, pero in the sense that you are what? Worthless. Wala kang value. Masakit, but yun ang totoo. Hindi ako nagsabi nun. Sino? Si Kristo. Diba? Anong sabi nila? We are rich. Diba? Wala na kami kailangan. Mayaman kami sa lahat ng bagay. Pero anong sabi nila? No, you are wretched. You are miserable. You are naked. You are blind. Kaya nakita mo talaga yung power ng Word of God, di ba? Yung hindi mo nakikita, ipapakita sa iyo. Amen? Pag binasa mo yung Biblia, ang makikita mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon. In 1 John 3:42, di ba ko iba? Hindi ko talaga. Okay? Miserable ka, no? Okay? Kung wala kang supernatural na pag-ibig sa mga Kristiyano, at hindi mahalaga sa iyo ang Church ng Panginoon. Alright, ano sabi ng Bible? Nalalaman natin. Kita mo? Yung Christian totoo, alam niya eh. Na tayo ay nalipat na, okay, sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat tayo'y nagsisibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa pakalaga. Kita mo? Nasa ilalim pa ng hatol ng Diyos ang walang pag-ibig sa kanyang kapwa mananampalataya. Ang hindi ako nagsabi niya, ang Panginoon. Okay? Kaya nakita Diyos, okay, nasa Diyos yun.
sarili mo. Yung bang gawa ng Diyos ay ipinipilit pa sa iyo. Kung sakali bang dumating ang time, di mga magulang mo, wala dito, ikaw ba narito pa rin? Ha? Baka mamaya, magulang mo lang, tatay mo lang, ang dahilan, bakit narito ka? You are miserable. You are worthless. You are naked. Kahit malaki pa kinikita mo. Kaya may kasi, yun totoo mo eh. Aba. Pangatlong bagay, there is no chastisement in his walk. Miserable. Diba? Worthless. Okay? Malungkot siya. Diba? Yung kanyang saya, pilit lamang. Pero sakali, buto ng kanyang puso, nalulungkot siya. Nabibigatan siya. Alright? Bakit wala magbabago? Bakit wala akong pag-ibig sa church? Okay? Bakit nung bagay is what? Nakalakas? Ising niya po rin. Okay na. Alam niya yung mga kawalang ang ginagawa niya. Alam niya yung kanyang mga kasalbayan, kasalanan na ginagawa. Amen? Na tinatago niya. Alam niya, nagkakasala siya talaga, minsan matindi talaga ang ginagawa ng mga kasalanan. Pero ang ipinagtataka niya, pakalas, walang what? Wala siyang pagpalo. Walang disiplinang dumarating sa kanyang buhay. Samantalang ang sabi ng Bible, pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig at hinahampas niya yung tinatanggap niyang anak. Pero siya walang pagpalo. Amen? Sabi ng Bible, kung wala kayong pagpalo, nagaya ng tinatanggap ng iba, kung ganon, kayo'y bastardo at kayo'y hindi tunay na anak ng Diyos. Hindi siya. Sino sa atin ang hindi pinapalo ng Diyos? Ha? Sino sa atin ang hindi nakakaramdam ng kabarabagan? Takot! Kaba! Diba naman isa? Kapag nakakagawa ng pagkakasala, sino sa atin? Kung wala kang gano'n, magsulit ka ng sarili mo. Bago ka mag-partake ng Lord's Supper tonight. Yes, those who are unsure of His salvation. Kaya kung may pagpalo ka, salamat. Mahal ka ng Diyos. Amen? Amen? Kung hinahampas ka ng Lord, magpasalamat ka. Huwag kang magdamdam, huwag kang maglupaybay, bakos sa iwan, dalo, lumapit ka. Pasalamat ka, ibigin mo pa siya. Sabagat talagang kabilang ka sa kanyang anak. Amen? Okay. Sabagat kung hindi ka pinala, baka matagal ka ng wala. Kung saan ka na nagpuntang lugar. Diba ang isa? Kayo makakaalam. Kung walang suffering, maaaring mabigat na karamdaman dumating sa'yo, matagal ka nang wala sa Calvary. Baka kung nasa lugar ka na, kung saan paano ka ng lugar, baka dancer ka na. Hindi ka pa naman maganda sumayaw. Yan ka? Maaaring kumakanta ka sa kung saan lugar na ano? Saan ba pwede kumanta? Bukod dito. Huwag sa Channel 5. Kung sa 13. Baka kabilang ka sa X-Factor. Diba? Isang gano'n nangyari, eh? Binigyan
Lumayo ka man sa akin, at ako'y iyong binutin. Masakit man sa damdamin, pilit ko rin mararating. Sino po ang kaya? Subugan pa lang ba yun? Ito na ba rin? Ito na ba? Budan na ba? Pagulog niya ang name. Team siya nila ngayon. Hindi mo yung kumisa. Ito ba? Oo. Gusto mo mga kapag na sabi, backslider siya. Nasave siya sa Fundamental Baptist Antipolo. Sirgan na ba? Kung nawala sa church, sumikat na ako sa napunta din ang kapag church. Hanggang sa huling pinakita siya, di ba nakakita siya? Bihik ko pa. Ano ba yun? Ano ba? Sumikat, nawala sa church. Dumating tayo, batang-bata, kinuhan maaga ng Panginoon. Ligaw na siya. Kaya nga, huwag mo lang hintayin na hampasin ka ng Panginoon. Kung talagang ligtas ka, di ba? Kung talagang ligtas ka, mag-grow ka, mag-mature ka. Amen? At kung nakita mo sa sarili mo ngayong umaga na hindi mo pinapahalaga ng Church ng Lord, hindi mo pinapahalaga ng ministeryo mo, na dito ka nag-commit, sa bakit binigyan ka talaga ng talento para dito, pero hindi ka pinakikinabangan ng Diyos. Ito yung sandali upang bumago ka na. Amen? At sabihin mo sa Lord, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Pero kung may umaga, hindi ka talaga tiyak. Tingin mo kayo sa akin? Ha? Amen? Hindi ka talaga tiyak. Ha? Walang pagbabago. Lahat ng ginagawang pagbabago, pinipilit mo lamang. Pero pag naging isa ka na, ginagawa mo talaga yung gagawa ng unsaved. Ha? Okay? At wala kang nakikita ng pagpalo ng Diyos sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Upang talagang totoo mong tanggapin si Kristo bilang iyong tigabahal. Pagkatapos nyo, ligtas. Now, listen carefully when it comes to salvation. Huwag mo nang antayin yung deep, heavy conviction sa puso mo. Nanarnas mo nung matagal na panahon natin. Alright? Bakit kadalasan talaga, no? Hindi na gumagawa mabuti ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat nire-reject mo. Huwag natin. Ang kailangan ng iwa, talagang tutuloy kang manampalataya ng buong puso. Tanggap mo yung sakripisyong ginawa niya para sa iyo. Sa ganoon, bigyan kanya ng assurance na ikaw ay talagang ligtas. Okay? Sino yung miserable sa church? Number one, those who are one, unsure of his salvation. Secondly, those who are undisciplined in prayer. Nakita kasi yung pangalawang miserable? No. Yung Laodicean church ay rich. Ano sabi na? Tinidnilog natin. Isa na pala si Haring Saulo ay hari, king. Powerful na hari. Ba't siya naging hari? Sabagat Diyos mismo ang pumili sa kanya. Nakikinig ka sa akin? Are you listening? Amen? But dumating ang time in 1 Samuel chapter 14, 36 to 37, tinan niyo yung kanyang buhay. Okay? Dumating pa yung time kasi laging nababagabag at takot na takot, kailangan pa niya ng tutugtog ng harpa para sa kanya. Can you imagine that? Ha? At sinabi ni Saulo, ating lusungin na sundan ang mga Pilistine sa kinagabihan at ating silang samsaman hanggang sa pagliliwanag sa umaga at huwag tayong maglabi ng
isang tao sa kanila. At kanilang sinabi, gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Nang magkakalang sinabi ng Saul, tayo lumapit dito sa Diyos. That is verse number 27. Akalakas. At si Saulo ay humingi ng payo sa Diyos. Nag-pray siya. Lulusuin ko ba na susundan ang mga Pilisteo? Ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? Akalakas, munod. No, hanggang sa mga susunod chapter, nag-pray, meron siyang prayer, pero hindi na siya dinidinig ng Panginoon. Kaya hindi marinda. Amen? Hari siya, pero siya matakas nyo, miserable. Worthless. Okay? You know, si Saulo ay naging masamang hari. At hindi naging maganda rin yung kanyang relasyon sa Panginoon. At sa huling 7 taon ng kanyang paghahari, wala siyang ginawa kundi sikaping mapatay si David. Ipapalot sa kanya. Naging masama siya. And listen carefully. And one of the ingredients sa kanyang pagbagsak at sa kanyang pagiging masamang hari is what? Undisciplined, lakas nyo? Pakalakas, undisciplined prayer. Alright? Undisciplined prayer. Itong chapter 14, listen ka po ito may prayer niya, in desperate times. Kaya ibig sabihin, King Saul, nakikinig ba kayo? King Saul only prays at desperate time. Ikaw ba? Ikaw ba regular ka nagpe-pray? O nagpe-pray ka lang at desperate times? Pag natatakot. Pag may mabigat na pangailangan, pero pag wala kang prayer. Alright, Christian? Yeah, Christian, no. King Saul only prays at desperate times. He never developed a walk with God. King Saul is lazy. Nakikinig kayo? King Saul is lazy in his prayer life. Kanya po siya. Sa loob ng 4 taong naging hari siya ng Israel, hindi mo siya makikita sa Bible na gaya ni David, ni Joshua, ni Moses, ni Abraham, na bumabangon ng umaga para makipag-usap sa Diyos. Wala siyang ganun. Ang kanyang prayer lang ito. Nakikinig kayo? Ito lang yung prayer niya. Unang-una. Pero hindi pa siya pinakinggan ng Diyos. Anong problema? Ano yung kanyang prayer lang? Undisciplined. Kung mag-pray lang siya, pag may takot siya. Kaya hanggang sa bandang huli, sapagkat hindi siya pinapakinggan ng Diyos, bandang huli, kanya siya lumapit sa isang espiritista. Nakikinig kayo? Sa isang espiritista. Para lamang sumanggunit kay Samuel na matagal nang namatay. Okay? Listen, Christian. No? Huwag tayong ugali na kung mag-pray tayo, last minute na lang. Nakikinig kayo? Pag may sakit lang, may problema lang. Minsan, masabi mo lang na nag-pray ka, pero totoo naman, hindi mo alam kung pinakinggan sa ng Diyos. Now, tandaan natin, we are created to walk with God. Okay? We are created to walk with God. We are created to walk with God. Gaya Enoch walk with God. Lahat ng nilikha ng Diyos, iligtas niya para lumakad na kasama niya. Alam niyo? Tandaan niyo ba? Now, ano ba ibig sabihin ng walk with God? Okay, to walk with God, ito po'y paglalarawan, ito po'y larawan ng
Okay, to walk with God. Walking with God, ito po'y simbolo o larawan ng continuous, intimate, obedient relationship with God. Nagpapatuloy ka. Ano ba siya? Kaya nga pala hindi ka maging miserable, make a good habit. Make a good habit na every morning, una mong kinakausap ang Panginoon. Amen? Psalms chapter 5, 1 to 3. Tignan niyo po. Yung taong si David na lumalakad na kasama ng Diyos. Tignan niyo po yung kanyang halimbawa. Psalms chapter 5, 1 to 3. Five, 1 to 3. Okay, dyan po kayo. Tayo po lahat. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Ganun yun siya. Pero si Saulo, wala ka makikita ganyan. Okay. Napaka-miserable, kahapag-habag yung kanya kalagayan. Okay? Hanggang sa manghuli siya at lahat ng kanyang anak namatay sa gitna ng giyera. Alin siya? Yung kanyang ulo, pinugod pa ng mga Philistine at ipinako sa pinto para i-celebrate sa kanilang Diyos-Diyosan. And let me remind you, isa sa sangkap ng kanyang pagiging masama ay what? Undisciplined prayer. Hari siya pero kawa-awa siya. Kahabag-habag siya. Alright? Kaya nga, kung hindi ka sure na yung salvation, at hindi ka prayerful, wala kang disiplina sa yung prayer, ano man ang marating mo, ano man meron ka, sa mata ng Panginoon, ikaw ay isang miserable Christian. Pero hindi pa uli ang lahat. Makibigan, may mag-isa? Hindi pa uli na upang tiyakin mo ikaw iligtas. At ikalawa, okay, make it a habit na meron kang regular prayer time every morning. Kausap mo ang Panginoon. Amen? Amen, isa? Amen? And then, moment by moment, no? Sikapin mo na meron ka talagang time to talk with God. In 1 Thessalonians 5:17, ano sabi? 1 Thessalonians 5:17? Pagkatapos, pray without ceasing. Manalangin ka ng walang pati. Ano yung pray without ceasing sa Tagalog? Manalangin ng walang pati. You see? Oh, okay. Habang si Lando nagtitinda, Lord, I pray na makatagpo ka ng maraming bibili ng umaga. Amen? Amen? Gabi pa lang, Brother Apple, Lord, sana po bukas ng umaga, madaling araw pa, di ba mga text na magpapa-order sa Ampis? Hindi ba? Amen? Amen kasi? Habang naglalabas si Nanay Aida, Lord, I pray na pumuting mabuti itong damit na ito para sa aking asawa. Pwede naman, ha? Pagpunta si Stanley ng trabaho, Lord, I pray ingatan yung mga anak ko, yung asawa ko. At sana may mag-tip ngayon sa atin. Parang ganun ba? Ay, ano yung isa? Pray without ceasing. Huwag kang maging tulad ni Haring Saulo. Pag natatakot lang, ninenervous lang, tsaka pa nagpe-pray. Kaya yung prayer niya, okay, masabi lang na pray, pero walang kasagutan ang Diyos sa kanya. Amen? Na humantong
humantong pa sa kanyang pagkonsulta sa isang espiritista na naging daan upang sabihin niya, okay, salot, hanggang dito ka na lang. Liwanag, ano mo na ipinahintulot tayo na mamatay siya sa biglaan. Sapagkat sumobra na siya. Umabot na siya sa borderline. Okay? Pangatlo, 1 Corinthians chapter 5, verse 9 to 11. Kaya, kamusta ang prayer life mo? Ha? Okay? Bumabangon ka ba ng maaga para makipag-usap ka sa Panginoon? Ay, student pa lang ako. Naging hamon sa akin yung si Abraham, si Moses, si Joshua, tsaka si Jeremiah. Yung mga salitang, okay, and early in the morning. Bumabangon siya. Tsaka yung Mark 1:35, ang Panginoon bumamon siya, madaling pa. Amen? Upang magpunta sa isang daong ilang at doon gumutyat ng langit. Ay na siya? Pag nakapag-pray ka, inaanto ka, bumalik ka. Ang mahalaga, kinausap mo siya ng maaga. Are you with me? In Psalm chapter 8, the Bible says, I love them, as Proverbs 8:17, I love them that love me. And those that seek me early shall find me. Iniibig ko yung umiibig sa akin. At yung hinahanap niya ako sa kinaumagahan, matatagpuan niya ako. Bigyan natin, totoo ka. Pag-gising mo sa kinaumagahan. Huwag kang tanghalin sa higaon. Amen, Islam. Kung ibig mong maging isang victorious, okay, at Kristiyano mayroong zeal for God. Okay, pangatlo, 1 Corinthians chapter 5, verse number 9. Okay, nandiyan na po kayo? 1 Corinthians chapter 5. Notice verse number 9. Alright. Okay, po. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then you must needs go out of the world. That is the word. But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortion, with such an one, no not to eat. Kaya po yan, pinatahiwalay ng Panginoon. Ito mga Kristiyano ito, kahit pa sa mga naturingan kabrother mo, pero siya naman ay fornicator, siya naman ay sakim, palaaway, nagdalasing, nakatili po yan. Sabi niya, di huwag kayong makisama sa kanila. And on verse number 13, pakalakas. And but them that are without, God judgeth. Therefore, I put away from among yourself that wicked person. Nakatili po yan. But sa to say, maraming Kristiyano, ang kabarkada ba't lagi pang kasama mga taong masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya sa akin. Alilipin. So pangatlo, sino itong mga miserabling ito? Ang iba'y nasa church pa ng Panginoon. Pangatlong bagay, those who are unseparated from sin. Pakalakas nga, sino yung Kristiyano pero miserable? Pakalakas, those who are what? Unseparated from sin. Okay? Now, si Lot ay saved. Tama ba? Tama ba? Saved si Lot. Tinawag pa siyang righteous Lot. Ano ba na? Tinawag pa siyang righteous Lot. Pero, si Lot ay
miserable. And minsan, sabi ng Bible, araw-araw yung kanyang righteous soul ay nababagabag sa kasalanan nakikita niya sa kanyang paligid. No, bakit humangkong siya doon? Sapagkat pinili niya sa Sodoma tumira. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Sagana sa sala, pero malungkot siya. Amen? Malungkot siya. Okay? Bakit? Sapagkat walang Bible, tinakinig walang Bible, walang prayer, walang templo sa Sodoma at Gomorrah. Amen? At sa Sodoma at Gomorrah, sino lagi ang kanyang ka-fellowship? Pakalakas, anong klase mga tao? Pakalakas, anong klase mga tao? Natatakot sila. Baka sila mabilanggo. Anong klase mga tao ang nasa Sodoma? Anong klase mga tao? Talaga sila mga innocent sa ganung bagay. Mga sodomites, mga bakla. Amen. Tama? Mga bakla. Alam niyo, mga LGBT plus Q, RST. Hindi ba? Amen? Sino tayo kasi ang Krishna about unseparated from sin? Amen kasi? Amen? Kaya bagamat sagana sa lahat, ito mo hindi siya masaya, malungkot siya. Amen kasi? Malungkot siya. Okay? And then, sino pa? 1 Kings chapter 11. 1 Kings chapter 11. Sino niyo po? 1 Kings chapter 11. Okay, tandaan nyo, a Christian unseparated from sin is miserable. Miserable. 1 Kings chapter 11. Okay, dyan na po kayo? Okay, 1 and 2. Tayo po lahat. But King Solomon loved many strange women together with the daughters of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites of the nation concerning which the Lord said unto the children, ye shall not go into them, neither shall they come in unto you. For surely they will turn away your heart after their God. Solomon clave unto this in love. Verse number 9, pakalakas. And the Lord was, nakatupo, angry with Solomon, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. Kita mo? Hari siya, pero miserable siya. Hari siya, pero ang Diyos naggalit na sa kanya. Nakikinig ba kayo? Sa paglarawan siya ng isang unseparated Christian. Sa halip na tumalikod sa kasalanan, niyakap niya ang kasalanan. Alright? They are miserable because they lose fellowship with God. Amen? Are you with me? Amen? Because they lose their fellowship with God. Okay, hari siya. Pero ang Diyos galit na sa kanya. Okay? Si Lot, may kayamanan, may ari-arian, pero miserable. But because Lot lose his wife at maging yung kanyang mga manuga. Nakikinig kayo? Ano ba? He loses testimony. The power of God. Hindi ba nung malaman ni Lot, nagugunahan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, di ba nagmamagali siya para puntahan yung kanyang mga manugang? Tama ako? At pero yung kanyang mga manugang hindi naniwala kay Lot. Tama ba ako?
Amen? At akala pa kay Lot ay what? Siya ay what? Lasing. Nakikinig ka sa akin? Walang naniwala sa kanya. Yung kanyang asawa at mga anak, para lamang makalubos sa Sodom and Gomorrah, kailangan pa niyang pilitin, kailangan pa niyang kalagkali sapagkat hindi na naniniwala sa kanya. Napakasakit sa Kristiyano. Na dumating ang time, nagtuturo ka, nagtetestimony ka, pero walang naniniwala sa iyo. Ipalamin, nangyayari yan kapag ikaw ay hindi matututong tumalikod, lumayo sa kasalanan. Hallelujah? Remember, yung pabalik kay Solomon, si Rehoboam. Remember that? Nung si Rehoboam ay kailangan niya ng mga tagapayo. Kita mo? Maging mga tagapayo ng kanyang amang si Solomon, hindi niya pininiwalaan. Those who are unseparated from sin ay miserable sa paningin ng Diyos. Okay? And nag-isa? Ngayong umaga, ikaw nakakaalala sarili mo. Pag ba ikaw magte-testimony sa bahay niyo, kamag-anak niyo, kakilala mo, maniniwala na sila sa iyo. Amen, Krishna? Are you listening? Salamat sa ating mga magagawa, salamat sa mga teachers, salamat sa ating member ng buhay. Pero, yung bang mga taong kilala ka, kung sakali dadating sila dito at nakikita ka, nakatayo ka rito, sila ba matutuwa or i-isbig sa'yo? Ano yung ibig ko sabihin? Kaya this morning, hindi pa huli ang lahat. Bago tayo mag-Lord's Supper tonight, makipag-ayos tayo sa harap ng ating Diyos. Alright, sino ba ito? Jeremiah 20, 7 to 9. Jeremiah chapter 20, 7 to 9. Verse 7, sabi Jeremiah, O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocked me. Notice number 9, Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore his name, but his word was in my heart, as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Kita mo? Nagbalak siyang huwag nang magsalita para sa Diyos. Nagbalak siya na hindi na mag-preach ng salita nun, pero hindi niya magawa. Bagos nakadama siya ng panglulupay-pay at ng matinding at kalungkutan sa kanyang buhay. Ano pinapakita? Ano pinapakita? Okay? Those who are unable to witness for the Lord is what? Miserable. Miserable. Alright? Ang Kristiyano, no? Na hindi niya magawang mag-witness para kay Kristo ay isang miserableng Kristiyano. Maliwanag ba sa atin? Maliwanag ba sa atin? Si Jeremiah nagtanong, tumigil na. Pero kita mo, he became miserable. Alright? Okay. Now, ako by experience, at ikaw rin, marahil, nang mula nang maligtas ka, nakita mo na mahirap na hindi ka magsalita na para sa Panginoon, di ba? Amen, Christian?
Naroon yung desire mo na mag-preach. Naroon yung desire mo na mag-share ng gospel. Hindi ba? Pero sa hindi mapaliwanag na mangyari, bigla ka na lang huminto. Bigla ka na lang tumigil. Nang matanong kita, ngayon hindi ka nagsusurwiling, hindi ka na nag-witness, masaya ka ba? Hindi ka ba nakakadama na nagigilty ka? Nagigilty kayo? Oo. Pero ito lang mismo, ako dumadala din ako. Hindi ako makapagturo. Binala ko magtuturo, tuturuan ko siya. Hanggang hindi ko ito, nagigilty ako, nababagab ako. Lord, sorry. Sorry Lord, hindi ako nakapag-share sa Kanya. Nababagab ako. Pero pag nagawa ko, nasabi yung dapat, pinatanggap ko, ito mga, at least nagawa ko, maluwag yung kalooban ko. Walang kabigatan sa aking puso. Those who are unable to eat this product is miserable. Miserable. Okay? So yung mga Christian, yes, maaaring meron ka ng lahat ng ginugusto mo. Maaaring maganda ang pwesto mo sa ngayon. Maaaring sagana ka sa maraming bagay na pinangarap mo. At maaaring ang tingin mo'y wala ka ng kailangan. Palaging Christian, ang Diyos ang nakakaalam. Ano kaya ang tingin ng Diyos sa iyong umaga? Okay? Well-pleasing ka ba sa Diyos? O sa mata ng Lord ay miserable ka, kahabag-habag ka, kawawa ka. Totoo, miserable ka, kawawa ka, if you are unsure of your salvation, sapagat wala pang pagbabago. Di ba? Walang pag-ibig, walang malasakit, walang katapakan sa gawain ng Panginoon. Ano pa? Kamusta yung prayer life mo? Or maring yung kailangan mo ng revival sa yung prayer life. Sapagat ikaw nakakaalam na you are undisciplined sa yung prayer life. Alright? At kung mag-pray ka lang kapag meron kang pangailangan o takot sa buhay. Okay? At kamusta rin? Ikaw din lumalayo? Umiiwas sa kasalanan? O yung kasalanan ang siyang nilalakaran mo ngayong umaga? Ay natin tumayo. At bago tayo humantong sa ating Lord's Supper tonight, makipag-ayos tayong lahat sa harap ng